Isang maliwanag na umaga ng Oktubre sa San Francisco Zoo ang nagsimula gaya ng karaniwan hanggang sa biglang nagbago ang lahat sa isang iglap. Code Red, isang leon ang nakatakas sa Sector C. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Supervisor Ricardo Morales sa buong zoo mula sa mga speaker, winasak ang katahimikan at pinalitan ito ng matinding takot. Nagkagulo ang mga pamilya sa iba't ibang direksyon. Niyakap ng mga magulang ang kanilang mga anak, naiwan ang mga stroller, nagkalat ang popcorn at mga bote ng tubig sa kalsada, kasama ng marupok na pakiramdam ng kaligtasan na tila napakatibay, ilang sandali lang ang nakaraan. Sa gitna ng kaguluhan, naglalakad ng may katahimikan at dignidad ay isang leon. Siya ay 29 na taong gulang. Ang dating makinang na gintong mane ay may halong puti, tanda ng isang buhay na puno ng karanasan. Bagaman may bakas ng pagtanda ang kanyang katawan, nananatiling matatag ang kanyang mga kalamnan at ang kanyang mga gintong mata ay nagniningas sa layuning hindi agad maunawaan ng sinuman. Ang pangalan niya ay Ray at sa halos 30 taon, kailanman ay hindi siya tumakas hanggang ngayon. Ang matalas na amoy ng takot ay nananahan sa hangin, humahalo sa simoy ng dagat mula sa malapit na look, habang nagsisitakbuhan ng mga tao sa mga paikot-ikot na daanan. Nagdatingan mula sa iba't ibang direksyon ang mga security officer, armado ng mga rifle na may pampatulog. Nag-uunahan ang mga utos sa mga radyo nila. Tumitili ang mga sirena sa malayo. Senyales na paparating na ang San Francisco Police. Ngunit tila walang pakialam si Ray sa kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bagay na lampas sa takot, lampas sa mga bakod, lampas sa bawat hawla at pader na pumigil sa kanya. May tumatawag sa kanya. Hindi lang ito instinct, hindi rin ito alaala. Parang may isang hindi nakikitang puwersang humihila sa kanya papunta sa isang layunin, isang bagay na tila buong buhay niyang hinintay. Malapit sa pasukan ng zoo, nakatayo si Elena Herrera. Siya'y 80 taong gulang, nakasandal ng banayad sa isang tungkod na gawa sa madilim na kahoy, isang lumang regalo mula sa kanyang yumaong asawa. Nang marinig ang unang sigaw ng takot, hindi siya gumalaw. Dapat sana'y nagtago na siya gaya ng iba, dapat sana'y natakot siya, pero iba si Elena. Naka-Amerikana siya ng kulay navy sa ibabaw ng kupas na bestidang may bulaklak, ang parehong bestidang isinara niya kaninang umaga gamit ang mabagal at nangangalay na mga kamay. Nakatayo siya't nanonood. Dumadaan ang mga taong takot na takot sa kanyang tabi. Nadadaanan siya habang tumatakas mula sa hindi pa nila nakikita. Isang batang babae ang sumigaw sa kanya na tumakbo. Nagmakaawang magtago siya, ngunit nanatiling nakatayo si Elena. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakapatong sa tungkod. Hindi siya natigilan dahil sa takot. Nakatayo siya dahil sa isang matinding damdaming hindi maipaliwanag na dumapo sa kanya sa mismong sandaling umalingaw-ngaw ang unang sigaw. Isang uri ng intuisyong bunga ng ilang dekada ng pag-aalaga sa mga hayop, mga iniwan, nasugatan o nag-iisa. Ma'am! Ma'am! Isang hingal na security guard ang lumapit sa kanya, namumula ang muka at puno ng tensyon ang boses. May nakatakas na leon, kailangan ninyong lumikas ngayon din. Dahan-dahang tumingin si Elena sa kanya, matalim pa rin ang mga asul niyang mata sa kabila ng edad. Aling leon? Tanong niya ng mahinahon. Si Ray, yung matanda mula sa Sector C. Pakiusap ma'am, wala na tayong oras. Pero hindi na niya narinig ang kasunod. May tinamaan ang pangalan, parang kulog na bumasag sa ilang taon ng katahimikan. Halos 3 dekada na mula nang huli niyang banggitin ang pangalang iyon at pinilit na niyang huwag nang isipin pa ito. Ngunit ngayon bumuhos ang mga alaala, mga gabing walang tulog, pagpapadede tuwing ilang oras at ang tunog ng batang leon na umiiyak sa dilim na parang isang takot na bata. Ray, bulong niya,
Ang kanyang mga binti na kanina lamang ay pakiramdam niya'y mahina, ngayoy ayaw nang gumalaw, pero hindi dahil sa takot. May ibang dahilan kung bakit siya nanatiling nakatayo. Nawala na ang huling mga bisita. Sumisigaw ang mga gwardya sa mga megaphone, humihiling ng ganap na evakwasyon. Sa malayo, naririnig niya si Dr. Isabel Marquez, ang punong veterinaryo na nagbibigay ng mga desperadong tagubilin sa radyo. Ngunit nanatili si Elena sa gitna ng pangunahing daanan. Malakas ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mas makapangyarihang damdamin. Isang bugso ng emosyon na tila babagsak ang kanyang dibdib. Bumalik sa nakaraan ang kanyang isipan. Sa isang gabi ng taglamig, 29 na taon na ang nakalipas kung kailan nagbago ang lahat dahil sa isang tawag. Taong 1996 noon at kakalampas lang ni Elena sa edad na 51. 20 taon na siyang wildlife veterinarian pero ang tawag na iyon ay lubhang nakakagulat pa rin. Dr. Herrera, nanginginig na boses sa kabilang linya. Emergency po, bagong silang naanak ng leon sa Africa. Namatay ang ina sa panganganak at walang pasilidad sa buong West Coast na makakapag-alaga sa kanya. Alam naming retirado na kayo pero kailangan namin kayo. Hindi siya nagdalawang isip. Makaraan ang 2 oras, nakatayo siya sa porch ng kanyang bahay sa Marion County, karga ang isang 6 na linggong gulang na anak ng leon na may timbang na 8 libra lang. Giniginaw ito, dehydrated, at umiiyak na ang tunog ay parang isang tao na halos wasakin ang puso niya. Halos hindi pa ito makadilat at nanginginig ang buong katawan. Tama na, mahal ko, bulong ni Elena habang ibinabalot sa maiinit na kumot ang marupok na anak ng leon. Nandito na si Mama, ligtas ka na. Pinangalanan niya itong Ray na ang ibig sabihin ay hari sa wikang hindi dahil kahit sa kanyang mahina at walang kalaban-labang kalagayan, may tahimik na dangal sa kanya. Mula noon, umikot ang buong mundo ni Elena sa kanya. Sa loob ng 10 buwan, inalay ni Elena ang bawat gising na sandali sa pag-aalaga sa anak ng leon. Nagsiset siya ng alarm sa buong gabi, gumigising tuwing 3 oras para pakainin ito ng espesyal na gatas. Bihira siyang lumayo sa tabi nito kahit sa pagtulog. Karamihan ng gabi, natutulog siya sa sahig katabi ng maliit na higaan ng leon dahil kapag nagising ito at hindi siya makita, iiyak ito hanggang sa bumalik siya. Sa araw, marahan niya itong kalaro, tinuturuan kung paano gumalaw, makihalubilo at magtiwala. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga, lumakas at naging masigla si Ray, pero mabilis din itong lumaki. Pagsapit ng 10 buwan, halos 150 libra na ang bigat niya. Doon nagsimulang lumitaw ang mga tanong. Nagsimulang magtanong ang mga taga-animal control. Nag-aalala na ang mga kapitbahay. At si Elena, bagaman pinipiga ng katotohanan, ay alam niyang wala na siyang pagpipilian. Pumayag ang San Francisco Zoo na tanggapin si Ray, tiniyak sa kanya na bibigyan ito ng mahusay na pangangalaga, maluwag na tirahan at pinakamahusay na serbisyong medikal. Pero nang dumating ang araw ng pamamaalam, tumutol si Ray. Pumalag ito sa transport crate gamit ang lakas na ikinagulat maging ni Elena, sumisigaw at umuungol sa takot at sakit, mga tunog na hindi pa niya kailanman narinig mula rito. Babalikan kita, pangako niya habang umiiyak, hinahaplos ang batang mane nito. Pangako ko, mahal kong prinsipe, babalik si Mama para sa'yo. Pero hindi siya bumalik, may ibang plano ang buhay. Hindi nagtagal, malubhang nagkasakit ang kanyang asawa. Kasunod noon, siya naman ang hinarap sa laban kontra breast cancer, isang laban na umubos ng taon ng gamutan at lakas. Pagsapit ng panahon na kaya na niyang isipin ang pagbisita kay Ray, lumipas na ang panahon. Ngunit ang guilt ay hindi kailanman nawala. Malamang hindi na niya ako naaalala, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Makakalito lang sa kanya kung bigla akong lalabas ngayon. Pero hindi lumipas ang kahit isang araw na hindi niya ito naisip.
Ngayon, ayon sa sinabi ng kanyang mga doktor, nalalapit na ang wakas. Bumalik ang kanser at sa pagkakataong ito, wala nang natitirang gamutan. Dahil dito, sa wakas ay natagpuan ni Elena ang tapang na muling makita siya. Hindi man siya sigurado kung buhay pa si Ray. Sa edad na 29, isa siya sa pinakamatandang leon sa pagkabihag sa buong bansa, isang bihirang himalang medikal. Karamihan sa mga leon ay hindi na umabot sa edad 20 kahit sa mahusay na kondisyon. Pero tinalo ni Ray ang lahat ng tsansa, siya'y nagtagal. Parang hinihintay talaga niya si Elena. Narinig muna siya ni Elena bago niya ito makita. Hindi ito isang unggol, hindi ito ang malalim at mabangis na growl ng isang mandaragit. Isa itong kakaibang tunog. Isang mahina, tiyak na tunog, isang tawag mula noon pa. Isang tunog na ginagawa ni Ray noong siya'y isang sanggol pa at gusto niyang makuha ang pansin ni Elena. Pumatak ang luha sa mga mata ni Elena bago pa man siya makita. Hinigpitan niya ang hawak sa tungkod hanggang pumuti ang kanyang mga daliri. Pero hindi na niya kailangang makita pa, ramdam niya ito. May isang bahagi sa loob niya na nakakaalam. Pagkatapos, sa wakas, lumitaw ito. Lumabas si Ray mula sa mga puno na may mabagal ngunit tiyak na hakbang, hindi nagmamadali sa kabila ng edad. Kumikinang sa sikat ng araw ang kanyang mane, halo ng ginto at puti na banayad na sumasayaw sa malamig na hangin mula sa luk. Ang kanyang katawan, bagaman matanda na, ay kumikilos pa rin ng may karangalan gaya ng isang tunay na hari. Pero ang mga mata niya ang nagpapatigil kay Elena. Ang parehong mga mata, gintong kulay, na una niyang nakita noong unang dumilat ang isang nanginginig na anak ng leon. Nakatingin ito diretso sa kanya. Matiyaga, maliwanag, na parang kailanman ay hindi siya nakalimot. "Oh Diyos ko," bulong ni Ricardo Morales sa radyo mula sa security control room. Papunta siya sa matandang babae. "Kailangan ko ng clearance para barilin." "Negative!" sigaw ni Dr. Isabel Marquez, mabilis at mariin. "Huwag niyong barilin, itigil ang putok, obserbahan lang." Kahit sa malalabong kuha ng surveillance camera na may hindi perpektong anggulo, nakita ni Dr. Isabel Marquez ang nangyayari. Hindi ito pagiging agresibo, hindi ito isang pag-atake. Huminto si Ray mga 10 metro mula kay Elena, parang tumigil ang lahat sa paligid nila. Nakatigil ang mga security personnel, nakataas man ang rifle ay hindi gumagalaw. Ang mga bisita nakasilip mula sa likod ng mga harang, nanonood sa tahimik na pagkabigla. Marami ang nagre-record gamit ang nanginginig na kamay, hindi sigurado sa kanilang nasasaksihan. Bahagyang tumagilid ang ulo ng leon, isang kilos na kabisado ni Elena. Ginagawa niya ito noong bata pa siya kapag may sinusubukang unawain. Gumalaw ang kanyang ilong nang naamoy ang isang bagay na halos 30 taon na niyang hindi naaamoy. Isang amoy na nakatatak sa kanyang alaala. Amoy ng kapanatagan, ng pagmamahal, ng tahanan. "Ray?" Tawag ni Elena ng mahina, nanginginig, ngunit malinaw ang boses. "Mahal kong prinsipe, naaalala mo pa ba si Mama?" Ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ng lahat. Gumawa si Ray ng tunog na napakatotoo, napakabigla, na kahit ang pinakasanay na guwardya ay napaatras. Hindi ito isang unggol. Walang sino man ang makakaasahang manggagaling ang ganong tunog mula sa isang matanda at dambuhalang leon. Ito'y banayad, mahina, halos parang isang higanteng meow, puno ng pagkilala at matinding kagalakan. At saka nagsimulang lumapit si Ray sa kanya. Ang ilang hakbang na natitira sa pagitan nila, mga 5 metro lamang, ay tinahak niya na may halong pagpipigil at pananabik. Parang naglalaban ng taon ng sanay na instinct at isang damdaming masyadong makapangyarihan para baliwalain. Bawat hakbang ay tila nagkukwento ng 29 na taong pagkakahiwalay ng paghihintay, pananabik at ng dinabuburang ugnayang hindi kailanman naglaho. Kahit pa iniisip ng iba na imposibleng maramdaman yon ng isang hayop na tulad niya.
Nanatiling nakatayo si Elena, ang kanyang pisngi ay basang-basa ng luha. Nanginginig ang hawak niya sa tungkod pero hindi siya makagalaw at ayaw rin niyang gumalaw. Ang buong atensyon niya ay nakatuon na lang sa Leong ilang metro na lang ang layo, ang anak niyang alaga, ang kuting na pinalaki niya, ang kaluluwang matagal na niyang pinakawalan. Nandito na si Mama. Bulong niya ng si Ray ay 2 metro na lang ang layo. Bumalik na rin si Mama. Huminto si Ray. Sapat na ang lapit para makita ni Elena ang maliliit na peklat sa palibot ng bibig nito, mga bakas ng isang buhay na puno ng karanasan. Napansin niya ang bahagyang malabong bahagi sa mga mata nito, hudyat ng katandaan, marahil ay katarata. Maging ang paghinga nito ay may bigat na ng panahon, dahan-dahang umaangat at bumababa ang mga tadyang sa ilalim ng gintong balahibo. Hindi na ito ang munting kuting na minsan niyang kinupkop. Matanda na ito ngayon, isang leon na nasa dulo na ng kanyang paglalakbay. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, may nakita si Elena na hindi nagbabago. Ang batang leong minsang umiiyak sa gabi para sa kanyang kalinga. At saka gumawa ng huling hakbang si Ray palapit. Ang nangyari sa sandaling iyon ay nasa pool ng 2 dosenang kamera, cellphone at surveillance footage. Makalipas lang ng ilang sandali, makikita ito ng buong mundo. Pero walang kahit anong aparato ang kayang iparamdam ang tunay na naramdaman noon. Ibinaba ni Ray ang kanyang dambuhalang ulo, dahan-dahan at may pag-iingat na parang nauunawaan niyang marupok na ang babaeng nasa harap niya. Marahan niyang idinikit ang kanyang ilong sa malayang kamay nito na para bang nagtatanong, "Naalala mo pa ba ako?" Napasinghap si Elena. Isang higbi ang sumabog mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib at pumuno sa katahimikan ng zoo. Ang kanyang kamay, nanginginig sa emosyon at panghihina, ay lumapat sa kanyang mani. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang balahibo, magaspang na sa edad, pero hindi maikakailang pamilyar. "Anak ko," umiiyak niyang bulong, "mahal kong anak, tingnan mo kung gaano ka nakalaki." Sumagot si Ray sa paraang hindi pa kailaman nasaksihan ng mga tauhan ng zoo. Sinimulan niyang ikiskis ang kanyang malaking ulo sa mga binti ni Elena, mabagal at may ingat, parang isang dambuhalang pusang naghahanap ng lambing. Ngunit may pag-iingat sa bawat kilos. Alam niya ang kahinaan ni Elena. Alam niyang kailangan niya itong lambingin. Ang bigat ng kanyang katawan ay halos nagpabuwal kay Elena. Nadulas ng bahagya ang kanyang tungkod pero umayos agad si Ray. Ikinalso niya ang sarili sa katawan ni Elena. Inalalayan siya gamit ang kanyang malaking katawan. Pinatatag siya, niyakap siya. Naalala niya, pagkatapos ng lahat ng taon, hindi niya nakalimutan kung paano siya minsang niyakap ni Elena. Ngayon, siya naman ang yumakap sa kanya. Si Ricardo Morales, balot ng damdamin, ay ibinaba ang kanyang tranquilizer rifle. Malayang dumaloy ang kanyang luha. Sumunod ang iba pang gwardiya. May ilan pang nagtanggal ng sombrero bilang paggalang. Alam nilang saksi sila sa isang pambihirang tagpo. Isang bagay na banal. "Patawad," hikbi ni Elena habang nakasubsob sa mani ni Ray. "Dapat mas maaga akong dumating. Patawad kung iniwan kita. Baka inisip mong hindi na kita mahal." Sumagot si Ray sa isang malalim, mababang pagpur. Nanggaling ito sa kanyang dibdib, parang banayad na makina, tuloy-tuloy at puno ng init. Hindi lang ito basta tunog. Isa itong mensahe. Isang mensahe ng kapayapaan, ng kapatawaran, ng hindi matinag na pag-ibig. Ang mensahe ay, "Alam kong babalik ka." Dumating si Dr. Camila Ortega, ilang sandali lang ang lumipas, hingal at namangha. 12 taon na siyang punong veterinaryo sa San Francisco Zoo. Kilala niya si Ray nang higit pa sa karamihan. Alam niya ang normal na ugali nito, maingat, mailap at kung minsan ay agresibo. Hindi siya nagpapalapit sa mga tagapangalaga. Umuungol siya kapag may pumasok sa teritoryo niya.
Pero ang nasasaksihan niya ngayon, hindi ito ang parehong leon. Sino ka? Mahina niyang tanong, lumalapit ng maingat, litong-lito pa rin sa kanyang nakikita. Paanong totoo ito? Itinaas ni Elena ang mukha niyang basang-basa ng luha at sa kabila ng damdamin, isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na parang pinatingkad ang kanyang mga kulubot sa liwanag ng saya. Elena Herrera ang pangalan ko, sabi niya, nanginginig ang tinig. Inalagaan ko si Ray, 6 na linggo pa lang siya nung iniligtas ko siya. Naguunahan ang mga iniisip ni Dr. Ortega. Hinanap niya sa alaala ang mga lumang tala, pinagbuklat ang mga taon ng medikal na kasaysayan sa kanyang isip. At doon niya naalala, may isang lumang tala sa file ni Ray bago pa man maging digital ang sistema ng zoo. Isinulat ito sa lumang papel na dilaw na ang kulay, madaling hindi mapansin. Kayo yung veterinaryong nagretiro, mahinang sabi ni Dr. Ortega habang unti-unting tumatambad ang katotohanan. Nabanggit kayo, Dr. Elena Herrera, kayo yung nag-alaga sa kanya bago pa siya dinala rito. Oo, sagot ni Elena habang patuloy na hinahaplos ang makapal na mani ni Ray. Sa loob ng 10 buwan, ako ang mundo niya. Pinapakain ko siya tuwing 3 oras, nagpupuyat gabi-gabi at namuhay sa pinakamahihirap pero pinakamasasayang araw ng buhay ko. Walang nasabi si Dr. Ortega, nakatayo lang siya at nakamasid, namamangha habang nananatiling kalmado si Ray sa tabi ni Elena. Ang parehong leon na may mahabang record ng pagiging agresibo sa mga tagapangalaga. Ang parehong leon na tumatanggi sa malapitang pakikisalamuha. Ngayon nakatayo ng mapayapa, hinahayaan ang isang matandang babae na sandalan siya ng walang pagtutol. Ito'y salungat sa lahat ng napag-aralan natin. Mahina niyang bulong, hindi nalito kundi puno ng paghanga. Hindi dapat kaya ng mga leon na tandaan ang emosyonal na ugnayan ng ganito katagal, lalo na 30 taon na ang lumipas. Tumingala si Elena, basang-basa pa rin ang mukha sa emosyon. Siguro, mahina niyang sagot, hindi pa natin lubos na nauunawaan kung paano talaga tumitibok ang puso ng isang leon. Habang nagkakaroon ng hindi kapani-paniwalang muling pagkikita sina Elena at Ray, sinusuri naman ni Ricardo Morales ang mga security logs upang maunawaan kung paanong nangyari ang lahat ng ito. Malinaw sa internal system ng zoo ang sunod-sunod na kaganapan na naging sanhi ng pagtakas. Lahat ay nagsimula kay Luca Benitez, isang 19 na taong gulang na intern na nasa unang linggo pa lang ng trabaho. Nang umagang iyon, inatasan siya ng kanyang supervisor na si Andres Rivas na i-check ang lahat ng kulungan sa Sector C matapos ang paglilinis. Isa itong simpleng gawain, karaniwan at halos imposibleng magkamali. Halos, ipinakita sa security footage si Luca na nag-iikot mula gate patungong gate, sinusuri ang bawat isa gaya ng iniutos. Ngunit nang dumating siya sa kulungan ni Ray, tumunog ang cellphone niya dahil sa isang mensahe. 15 segundo lang siyang tumingin sa screen at sa sandaling iyon, inakala niyang kumagat na ang electronic lock. Pero hindi pala, nag-iwan siya ng puwang sa gate, mga 3 sentimetro lang. Para sa karamihan ng leon, hindi ito mahalaga pero hindi si Ray ang karamihan. Si Andres Rivas, ang bagong supervisor, ay 6 na buwan pa lang nagtatrabaho sa zoo. Dapat sanay siya ang magsisigurado sa mga kandado. Ngunit dahil sa labis na pagtitiwala sa ginawa ni Luca, dumaan lamang siya sa mga gate at hindi na sinubukang buksan ang mga ito. Pagkatapos ay pinirmahan na niya ang checklist at umalis. Ang maikling sandaling iyon ng kapabayaan at labis na kumpiyansa ang bumuo ng perpektong bagyo. Si Ray, na kailanman ay hindi pa nagtangkang tumakas sa halos 30 taon, ay may naamoy ng umagang iyon. Isang bagay na pamilyar, makapangyarihan, na gumising sa isang alaala na matagal nang nakabaon.
Pumasok si Elena sa zoo bandang alas 9:30 ng umaga. Pagsapit ng alas 9:45, isang banayad na simoy ng hangin ang nagdala ng kanyang amoy papunta sa Sector C. At eksaktong alas 10:15, sa sandaling nagkamali si Luca, naghihintay na si Ray. Gamit ang kahanga-hangang lakas para sa kanyang edad, itinulak ni Ray ang may depektong gate. Lumaki ang puwang, 3 sentimetro naging 6 tapos 12 hanggang sa makalusot siya. 450 librang determinasyon ang lumabas papunta sa kalayaan. Pero hindi siya tumatakas. Hindi siya tumatakas mula sa anumang bagay. Tumutungo siya sa isang direksyon. Sinusundan niya ang amoy ng nag-iisang taong kailanmay naging tahanan para sa kanya. Pagkalipas ng halos 20 minuto mula nang muling magkita ang dalawa, marahang lumapit si Dr. Isabel Marquez. Dr. Herrera, mahinaon niyang sabi, kailangan nating pag-usapan ang susunod na hakbang. Kailangang bumalik si Ray sa kanyang kulungan. Bahagyang nawala ang ngiti ni Elena at tumango siya ng marahan, puno ng pagkaunawa. Naiintindihan ko, bulong niyang sagot. Alam kong hindi siya pwedeng manatili rito sa tabi ko. Ngunit nang marahang sinubukan ni Elena na umatras, agad tumugon si Ray. Walang ungol, walang tensyon, walang banta. Sumabay lang siya sa galaw ni Elena, pinanatili ang katawan niyang nakadikit at hindi pumayag na magkaroon ng kahit katiting na puwang sa pagitan nila. Hinding-hindi ka na niya pakakawalan, bulong ni Ricardo Morales na mamangha. Pagkatapos ng 29 na taon, hindi na niya ipagsusugal na mawala ka ulit. Tahimik na nakamasid si Dr. Isabel Marquez. Nakikipagbuno ang kanyang siyentipikong pagsasanay sa damdaming sumabog sa kanyang harapan. Sandali nagdilim ang hangganan sa pagitan ng luhika at damdamin. Pagkatapos ay gumawa siya ng desisyon, isang matapang na hakbang na lumalabas sa karaniwang protokol, pero nagbibigay galang sa isang bagay na higit pa roon. Ginoong Morales, mariin niyang utos, ihanda ang isang pribadong silid sa veterinary center. Kailangan ni na Dr. Herrera at Ray ng oras, totoong oras. Hindi lang ilang minamadaling minuto sa gitna ng zoo na napapaligiran ng baril at harang. Nag-alinlangan si Ricardo, halatang balisa sa mga patakaran at regulasyon, ngunit pinatigil siya ni Dr. Marquez sa isang sulyap pa lang. 29 na taon na ang leong yan, mahinahon niyang sabi. Kaunting panahon na lang ang natitira sa kanya. Tumingin siya kay Elena. Ganon din siya, itinuturo ng trabahong ito na minsan kailangang bigyang daan ng mga patakaran ang mga bagay na tunay na mahalaga. Tumango siya sa dalawa. Ito ang mahalaga. Hindi pa kailanman nagamit ang veterinary center ng zoo para sa isang bagay na gaya ng mangyayari ngayon. Karaniwan para ito sa mga procedure, exam at recovery. Pero ngayon, magiging isang sagradong lugar ito para sa isang pagkikitang hindi inaasahan ni Numan. Naglakad si Ray sa tabi ni Elena habang papunta sila sa gusali. Ang kanyang tungkod ay marahang tumutunog sa semento sa bawat hakbang. Sumasabay si Ray sa kanyang lakad, inaangkop ang sarili sa bawat hakbang niya. Naglakad ang mga gwardya sa di kalayuan, bumuo ng isang maluwag na bilog ng proteksyon, pero malinaw na hindi sila kailangan. Hanggat kasama ni Elena, si Ray ay hindi banta sa kahit sino. Sa loob ng center, inihanda na ni Dr. Isabel Marquez ang isang recovery room, karaniwang ginagamit para sa pagmamatyag pagkatapos ng operasyon. Malalambot na banig at makakapal na unan ang inilatag sa sahig. Pinahina ang matitinding ilaw sa kisame at pinalitan ng mainit at malumanay na ilaw. May dinalang upuang may kutsyon para sa kaginhawaan ni Elena, ngunit hindi niya ito inupuan. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Umangal ang kanyang mga kasukasuan, pagod na ang kanyang katawan, ngunit buo ang kanyang loob. At si Ray, na parang nauunawaan ang kahalagahan ng sandali, ay mahina ring humiga sa tabi niya.
Inilapag niya ang kanyang dambuhalang ulo sa kandungan ni Elena na may lambing na nagpaluha sa mga nanonood mula sa observation glass. Ikwento mo sa akin ang buhay mo, mahina niyang bulong habang dinadaluyan ng kanyang mga daliri ang mani nito. Masaya ka ba rito, anak ko? Maayos ba ang pagtrato nila sa'yo? Hindi makakasagot si Ray sa salita. Pero hindi niya kailangan. Mas malakas ang sinasabi ng kanyang mga kilos. Inasikaso niya si Elena ng may buong tiwala. Pumikit siya sa isang malalim na kapayapaan. Paminsan-minsan, dinidilaan niya ang kamay nito gamit ang magaspang niyang dila, dahan-dahan, tiyak at banayad. Habang pinapanood sila ni Dr. Isabel Marquez mula sa bintana, binuksan niya ang medical history ni Ray at sinuyod ang mga tala. Mas matagal ang naging buhay ni Ray kaysa halos lahat ng leon sa pagkabihag. Nagkaanak siya ng 7 cubs, lahat ay malusog at ngayoy naninirahan sa iba't ibang zoo sa buong bansa. Naging paborito siya ng mga bisita, isa sa mga leong may pinakamaraming litrato sa kanilang mga tala. Pero may ibang sinasabi ang mga ulat, paulit-ulit na binanggit na mahirap si Ray. Ayaw niyang makipag-bonding sa kahit sino sa mga staff. Lagi siyang umuungol sa mga tagapangalaga, umiiwas, at hindi kailanman nagpakita ng lambing, kahit sa mga handler na ilang taon na niyang kasama. May mga veterinaryong nagsulat na siya'y emosyonal na sarado, na parang may pader sa puso niya na hindi siya nakikipagtulungan. Pero ngayon, habang pinapanood niya si Ray na natutunaw sa yakap ni Elena, sa wakas ay naunawaan ni Dr. Isabel Marquez. Hindi naging malamig si Ray, siya ay naging tapat. Sa lahat ng taon na iyon, tumanggi siyang bumuo ng panibagong ugnayan. Dahil ang una ay kailanman hindi nawala, hinawakan niya iyon, tahimik matiyaga. Naghihintay sa iisang taong unang nagmahal sa kanya habang magkasamang ginugol ni na Ray at Elena ang mga sagradong oras na iyon. Nagpasya si Dr. Isabel Marquez sa isang bagay pa. Hindi maaaring itago ang sandaling ito, hindi para sa atensyon, hindi para i-promote ang zoo, kundi dahil kailangang makita ito ng mundo, kailangan ng paalala na may hiwaga pa ring umiiral. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Dr. Mateo Delgado, isang kilalang mananaliksik sa UC Berkeley na 20 taon nang nag-aaral ng alaala at damdamin sa malalaking pusa. Matapos ipaliwanag ni Dr. Isabel Marquez ang lahat sa telepono, tumahimik ng matagal ang kabilang linya. Hindi dapat ito posible. Sa wakas ay sabi ni Dr. Delgado, puno ng pagkamangha ang tinig kaysa pagdududa. Pero naniniwala ako sa iyo. Makakarating ba ako sa loob ng 1 oras? Dumating siya gaya ng ipinangako, may dalang maliit na grupo at hindi halatang kagamitan para sa pag-record. Ngunit hindi tulad ng dumaraming mga mamamahayag sa labas ng gate, lumapit si Dr. Delgado ng may paggalang. Agad niyang naramdaman ang bigat ng nangyayari. Dr. Herrera, mahinahong sabi niya, lumuhod malapit ngunit maingat na hindi sirain ang koneksyon ni Elena at Ray. Maaari ba naming idokumento ang sandaling ito? Hindi para sa media, hindi para sa balita, kundi para sa pag-unawa, para sa agham. Tumingin si Elena kay Ray pagkatapos ay bumaling kay Delgado. Kung malinaw niyang sinabi, makakatulong ito sa mga tao na makita ang katotohanan na ang mga hayop na ikinukulong natin may damdamin sila, may alaala, marunong silang magmahal. Iyan mismo ang nais kong ipakita, taos-pusong tugon niya. Sa mga sumunod na oras, tahimik na kinuhanan ng video ng grupo habang nakaupo si Elena sa tabi ni Ray, nakapatong ang kanyang kamay sa makapal nitong balahibo. Maingat na nagtatanong si Dr. Delgado, inaalam ang mga buwang inalagaan niya ang kuting. Ibinahagi ni Elena ang mga alaala na nagpatahimik sa kahit pinakabeteranong siyentipiko. Ikinwento niya ang tungkol sa mga bangungot ni Ray at kung paanong tanging ang mga lulabay mula sa kanyang kabataan ang nakakapagpakalma rito. Ikinwento rin niya ang lumang kumot na palaging dala ni Ray
kagat-kagat sa kanyang maliliit na ngipin. Naalala niya kung paanong natuto itong maging mahinahon matapos siyang masugatan nito minsan nang hindi sinasadya. Nagkunwari siyang malubha ang sugat niya. Umubra ang drama. Naintindihan ito ni Ray. Hindi lang siya hayop na inalagaan ko, sabi niya. May luha sa mata, ngunit matatag ang tinig. Parang anak ko siya. Alam kong may mga taong hindi makakaunawa, pero ang pag-ibig ay walang pakialam sa uri. Umiiral lang ito. Sa buong panayam, nanatiling malapit si Ray, relax ang katawan, ang ulo'y nakapatong sa kanyang hita. Paminsan-minsan, kapag naramdaman niyang natatangay si Elena ng emosyon, marahan niyang ikikiskis ang ulo sa kanya. Parang sinisikap siyang damayan sa tanging paraang alam niya. Habang lumilipas ang mga oras at palubog na ang araw, alam ni Elena na may isa pang katotohanan siyang kailangang ibunyag. Isang bagay na kinimkim niya ng halos 30 taon. Ray, bulong niya, marahang hinahaplos ang ilong nito. May kailangan akong sabihin, isang bagay na matagal ko nang dapat sinabi sa'yo. Nanginginig ang kanyang tinig habang nagpapaliwanag. Ang mga taon ng pagkakasakit, ang walang katapusang gamutan na labis siyang pinahina, kung paanong lumala ang kalagayan ng kanyang asawa at siya ang naging tagapag-alaga nito. Kung paanong taon-taon ay lalong naging mahirap bumalik, hindi lang pisikal kundi emosyonal din. Iniwan kita, umiiyak niyang sabi. Binigyan kita ng pangako at hindi ko tinupad. Siguro inakala mong tumigil na akong magmahal sa'yo, na nakalimot ako, na wala na akong pakialam. Ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ng lahat. Dahan-dahang iniangat ni Ray ang isang malaki niyang paa at marahang ipinatong sa braso ni Elena. Hindi niya itinulak, hindi niya hinawakan, basta't hinaplos lang, tahimik at may layunin. Pinapatawad niya siya, bulong ni Dr. Isabel Marquez mula sa likod ng salamin, halos hindi makahinga sa damdamin. Ipinaparamdam niya na naintindihan niya. Yumakap si Elena kay Ray, ipinalibot ang kanyang payat na mga braso sa makapal nitong lieg kahit halos hindi mag-abot. At ang matandang leon ay yumuko sa kanya, hindi lang bilang isang yakap, kundi parang niyayakap din siya pabalik, binibigyan siya ng lakas. Maya-maya, nang sa wakas ay pinayagan na niyang magpahinga ang sarili sa upuang inihanda para sa kanya. Umikot si Ray sa paanan niya, marahang inilapat ang ulo sa kanyang kandungan, ayaw siyang iwan. Nakatayo malapit sina Dr. Isabel Marquez at Dr. Delgado, nag-uusap sa mahihinang tinig. Napakahina na niya, sabi ni Dr. Isabel Marquez, nakatutok ang mga mata kay Elena. Makikita mo sa kilos niya, sa kaputlaan ng kanyang balat, hindi siya nagsisinungaling, malapit na talaga ang wakas. Dahan-dahang tumango si Dr. Delgado. Si Ray, ipinakita ni Dr. Isabel Marquez ang pinakabagong resulta sa kanyang tablet. Malapit na rin siya sa dulo, bumibigay na ang mga bato, may arthritis sa lahat ng pangunahing kasukasuan, lumalala ang katarata. Tinataya namin na 6 na buwan na lang ang natitira kung aabot pa roon. Muling tumingin sila sa loob ng salamin. Nandoon ang isang babae at isang leon, magkatabi, parehong matanda at marupok, ngunit puno ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Parang salamin sila ng isa't isa, mahinang sabi ni Dr. Delgado. Parehong nasa dulo na ng buhay nila. Parehong nabuhay ng buo, dala ang sakit, pagkalugi at pag-ibig. At ngayon sa kung anong paraan, natagpuan nila muli ang isa't isa, sakto sa oras. Anong gagawin natin ngayon? Tahimik na tanong ni Dr. Isabel Marquez. Hindi niya pwedeng iuwi si Ray. Isa siyang leon na may 450 libra at malubhang mga karamdaman. Pero pagkatapos ng lahat ng nakita natin, paano natin sila muling paghihiwalayin? Huminto si Dr. Delgado, malalim na nag-isip. Gaano pa katagal ang natitira sa kanya? Tanong niya. Base sa nakikita ko, tugon ni Dr. Isabel Marquez, 3 hanggang 6 na buwan, baka mas maikli pa. Ganon din si Ray, mahinang sabi ni Dr. Delgado.
Dr. Isabel Marquez, ang isusuggest ko ay labag sa lahat ng patakaran, pero pinakita mo na ngayong araw na minsan mas mahalaga ang tamang desisyon kaysa sa alituntunin. Sumunod ang 2 oras ng matinding diskusyon. Tinawag ang lupon ng zoo, mga abogado at mga espesyalista sa etika ng hayop. Pinag-usapan ng mga panganib, ang mga responsibilidad at kung ano ang makatao. Sa huli, nagkaisa sila. Bibigyan si Elena Herrera ng espesyal na pahintulot na makita si Ray araw-araw sa loob ng veterinary center. Magkakaroon siya ng pribadong silid na nakalaan lang sa kanya. May komportabling kama kung kailangan niyang mahiga, wheelchair para sa mga araw na mahirap maglakad, at anumang pangangalagang medikal na maaaring kailanganin niya. Hindi ko kayang ipangako kung gaano ka pa katagal, sabi ni Dr. Isabel Marquez kay Elena ng gabing iyon. Maingat ang pagpili ng mga salita. Pero maipapangako ko na sa panahon na meron pa kayo ni Ray, hindi kayo maghihiwalay. Tinakpan ni Elena ang kanyang mukha at nagsimulang umiyak. Hindi mo naiintindihan, hikbi niya. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Marahang pinisil ni Dr. Isabel Marquez ang kanyang kamay. Sa tingin ko, alam ko, sabi niya, ito ang lahat para sa iyo. Ang sumunod na mga buwan ay naging halos alamat sa mga komunidad ng siyensya at mga zoo sa buong mundo. Araw-araw, nagpapadala ang San Francisco Zoo ng espesyal na van para sunduin si Elena. May mga araw na mabagal siyang naglalakad papunta sa veterinary center gamit ang kanyang tungkod. May mga araw na kailangan niya ng wheelchair pero hindi siya kailanman pumalya, hindi minsan man. At araw-araw, hinihintay siya ni Ray. Napansin ng mga tagapag-alaga ang isang bagay na kamangha-mangha. Sa mga umagang paparating si Elena, nagpapakita si Ray ng senyales ng pananabik kahit ilang oras bago pa man siya dumating. Pupunta siya sa gilid ng kulungan na pinakamalapit sa daang palagi nitong dinaraanan. Pinagmamasdan niya ang bawat taong dumaraan, hinahanap ang pamilyar na anyo. At kapag dumating na si Elena, agad na nagbabago ang kilos niya. Ang matandang leon na kilala ng staff, madalas mailap, madaling mainis, tila naglalaho. Sa halip, isang mas banayad na nilalang ang lumilitaw, halos parang batang kuting na inalagaan ni Elena noon. Magkasama silang nagtatagal ng maraming oras. Minsan, tahimik lang silang magkatabi, nakapatong ang kamay niya sa kanyang balahibo. Minsan naman, mahinahon siyang nagsasalita, ikinukuwento ang kanyang buhay, ang yumaong asawa, ang mga pagsisising kinimkim niya sa loob ng mga dekada. Isang maulan na hapon ng Disyembre, habang pumapatak ang malamig na ulan sa bubong, tumingin siya kay Ray at bumulong, "Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Yung 10 buwan na magkasama tayo ang pinakadalisay na bahagi ng buhay ko. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na walang kondisyong pag-ibig." Madalas bumalik si Dr. Delgado, maingat na nire-record ang lahat. Binabago ng ebidensyang nakalap niya ang pananaw ng mga mananaliksik ukol sa alaala at damdamin ng mga hayop. Sa isang lecture sa UC Berkeley, ipinaliwanag niya sa harap ng punong bulwagan, makabago ito. Hindi lang basta naalala ni Ray si Elena matapos ang 29 na taon. Iningatan niya ang emosyonal na ugnayan sa kanya sa buong panahong iyon. Napakalaki ng epekto nito sa kung paano natin nauunawaan ang kamalayan, alaala at damdamin ng mga hayop. Pagsapit ng Marso, nagsalita na ang mga doktor ni Elena ng may napakasakit na katiyakan. Malamang 1 linggo na lang ang natitira sa kanya. Kumalat na ang kanser sa buong katawan. Kahit ang malalakas na gamot ay hindi na lubusang kayang kontrolin ang sakit. Ngunit tumanggi si Elena sa kama ng ospital, tumanggi sa hospice care. Ang huling mga araw ko, matatag niyang sinabi, ay gugugulin ko sa piling ng anak ko.
Gumawa ng isang bagay si Dr. Isabel Marquez na inakalang imposibleng mangyari. Nagpatayo ang zoo ng isang kumpletong medikal na pasilidad sa loob ng veterinary center. May palliative care team na dinala roon. Inihanda ang isang kama ng ospital upang makapagpahinga si Elena habang nakikita pa rin si Ray sa likod ng isang malaking salaming may proteksyon. At si Ray, sa paraang ikinagulat ng lahat, ay tila naintindihan kung ano ang nangyayari. Naging tahimik siya, banayad, mas maingat kaysa dati. Ilang oras siyang nakahiga sa kabila ng salamin, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Alam niyang mamamatay na siya. Mahinang bulong ni Dr. Isabel Marquez kay Dr. Delgado isang gabi. Hindi ko alam kung paano, pero alam niya. Sa umaga ng Marso 15, nagising si Elena na may kakaibang kapanatagan sa dibdib. Alam niyang iyon na ang kanyang huling araw. Humiling siyang makita si Ray sa huling pagkakataon. Hindi sa likod ng salamin, kundi tunay na makasama siya. Delikado ito, sabi ni Dr. Isabel Marquez, may pag-aalala sa tinig. Sa kalagayan mo, kahit anong mangyari, wala nang mahalaga. Putol ni Elena, matatag at malinaw ang tinig. Kung may mangyari, hayaan na. Gusto kong lisanin ang mundong ito sa yakap ng anak ko. Dinala siya sa silid kung saan naghihintay na si Ray. Nang makita siya, maputla, mahina, halos hindi na maitaas ang ulo, lumapit si Ray nang may kahanga-hangang pag-iingat. Kahit ang mga nurse na sanay sa emosyonal na tagpo ay hindi napigilang maiyak. Dahan-dahang inihiga si Elena sa may kutsyon sa sahig. Humiga si Ray sa tabi niya, iniusog ang katawan sa tamang posisyon upang kandungin siya ng banayad, ibinibigay ang init at lakas niya. Salamat, bulong niya, halos wala ng lakas ang tinig, sa paghihintay, sa pag-alala, sa hindi paglimot sa akin. Dinilaan ni Ray ang kanyang pisngi marahan paulit-ulit tulad noong siya'y kuting pa at nalulungkot si Elena. 1:47 ng hapon noong Marso 15, pumanaw ng tahimik si Elena Herrera, yakap ni Ray, at naroon sina Dr. Isabel Marquez, Dr. Delgado at mga nurse sa paligid. Habang lumalabas ang huli niyang hininga, iniangat ni Ray ang ulo at naglabas ng tunog na nagpatahimik sa buong gusali. Hindi ito galit, hindi ito malakas. Isa itong hinagpis, hilaw at malalim, parang pag-iyak na napunit mula sa kanyang kaluluwa. Isang pamamaalam na ayaw niya sanang sabihin. Ayaw niyang lumayo sa tabi niya. 6 na oras siyang nanatiling nakahiga sa tabi ng bangkay ni Elena. Walang may lakas ng loob na ilayo siya. Paminsan-minsan, bahagya niya itong itinutulak gamit ang nguso na parang umaasa pa rin na magigising ito at titingin sa kanya sa huling pagkakataon. Nagdadalamhati siya, mahinang sabi ni Dr. Delgado. Alam niyang wala na siya. Nang sa wakas ay tumayo si Ray, dahan-dahan siyang lumakad pabalik sa kanyang kulungan. Ngunit malinaw na may nabago sa kanya. Hindi siya kumain, hindi niya pinansin ang sinuman. Tahimik siyang nahiga sa bahaging pinakamalapit sa gusaling kinaroroonan ni Elena sa huling mga araw nito na para bang sinusubukang manatiling malapit. 7 linggo ang lumipas, noong Mayo 5, pumanaw si Ray habang natutulog. Opisyal na sanhi pagkabigo ng bato, ngunit alam ng lahat ng nakakita sa ugnayan nila ni Elena na may mas malalim pa roon. Halos 30 taon siyang naghintay para sa muling pagkikita. At nang ito'y dumating at siya'y nawala, wala na siyang dahilan para manatili. Sa kanyang huling ulat, isinulat ni Dr. Delgado, pagkatapos ng panghabambuhay na pananaliksik sa pag-iisip at damdamin ng mga pusa, naniniwala akong namatay si Ray dahil sa nabaling puso. Natupad na niya ang layunin na nagpabuhay sa kanya, ang muling makapiling ang babaeng nagmahal at nagpalaki sa kanya. At nang dumating ang sandaling iyon, sumunod siya. Isang plake ang itinayo sa lugar kung saan namuhay ng matagal si Ray sa zoo. Nakasaad dito, Ray, 1996 a 2025. Dr. Elena Herrera, 1944 a 2025.
Dalawang pusong muling nagtagpo sa kabila ng panahon. Ipinaalala ng kanilang kwento sa buong mundo na ang pag-ibig ay walang pakialam sa anyo, sa uri o sa panahon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakakalimot. Ang tunay na pag-ibig ay naghihintay. At ang tunay na pag-ibig ay hindi namamatay.